time na ngayon medyo may problema ako sa pagtulog, so may insomnia ako. So ang laging sa akin, yung pinapaano ko lang yung mga videos, tapos nakakatawa kasi may mga netizens na gumagawa ng AI. Alam mo yun, yung pilit na kahit na hindi ka kaboses, alam mo yung ano talagang buhay na buhay siya. Talagang nararamdaman ko yung feeling na kasama ko siya at every time. Kaya na naman, every time na may pinagdadaanan ako, like ko lang sabi, please. Sasabi mo pa yun nakaraan? Yeah. Tapos sila ko kinabukasan. Masusunod ko. Tayo sa mismong paghahanap doon sa kapatid po ninyo. Pero kami po, dito po sa DCM, kaisa po ninyo sa panalangin na makamit ang katisya po para po sa inyong kapatid at sa inyong buong pamilya. Marami po sana po kaming tayo pagpapagduhan, pero sayang po ay tapos na ang oras, wala ng oras. Pero may mga updates po, huwag po kayo mag-alala kayo pong dito sa DCM, maghahatid po kami agad-agad ng balita po sa inyo. Maraming salamat po sa panahon, sa oras, at lalong-lalo na sa pagugulita sa aking kapatid na si Ruby Rose. Okay. Salamat po. Thank you so much. Maraming salamat po, Ma'am Rochelle Barameda, ang kapatid ni Ruby Rose. Dito na po natatapos ang Soko sa DZMM. Muli po kayong tumutok sa susunod na Sabado at samahan naging kumalap na ebidensya para sa mga krimen na ating sisiyasan. Sa pangalan po ni Jessica Cruzat, ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ako naman, siga sa Belga. Linya po kami samahan para matutunang landas ko sa pagkakalutas ng kasong ating tututukan dahil walang takas ang may salit na po sa Focus sa DZMM. Scene of the crime operatives. Focus sa DZMM. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng ABP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:31. Magulba ang iyong isipan. May mabigat na nararamdaman. Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa pusong isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin. Ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM. Hinga na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale peace and harmony. Pag-exhale, labas lahat ng negativity. Inhale ulit ng paghamig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind.
masulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment at ilabas ang mga inggit. Inhale ulit ang pakiramdaman ng presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghinga na malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong unuhan. Let the light swirl around in a clockwise manner paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa sa galing mo na magpunawa ng isang sulat, hindi ikaw ay aasa sa banal na Espiritu. Yan, totoo yan. Kasi nga, sabi sa atin ni ng ating Panginoong Jesus, di ba, dito sa may John chapter 16, ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin sa buong katotohanan. So, sa madaling salita, ang Holy Spirit na siyang nag-inspire doon sa mga author is the same Spirit na kung saan ay mag-iilubin sa atin ng kanyang mensahe. Kaya nga dito, Pastor, ang prinsipyo na gustong ituro sa atin, mga kapatid, every time na tayo ay mag-aaral ng Biblia, mag-pray tayo. Amen. Habang binabasa natin, pinag-aaralan, may time na hindi po natin maunawaan, pray pa rin hanggang sa matapos tayo sa ating pagbabasa, manalangin tayo sapagkat ang banal na Espiritu sasamahan tayo sa ating pag-aaral. Ayan, Pastor Melvin, no? Napakaganda ng iyong sinabi. Naalala ko tuloy yung sinabi o sinulat ng isa sa mga pioneers ng ating church. Walang iba kundi isa sa mga mag-author, si Mrs. White. Sabi niya, never open the Bible without praying. No, napakahalaga talaga na ikaw ay manalangin. Pagkatapos mo manalangin, dapat meron kang humility. Yan. No, dapat meron tayong humility. At hindi lang yon, willingness to follow the truth. Amen. Ano? Kaya pala kung halimbawa mga kapillars, mga pastors, kung halimbawa ay aking puso ay marumi, yung aking isip ay punong-puno ng mga negatibo, mauunawaan ko kaya ang Biblia, madali ko kaya malalaman yung mga sinasabi ditong katotohanan. Halimbawa, nanonood ako ng pornography, magbabasa ako ng Biblia, ano kaya magiging effect nito? Makakatulong kaya ito sa aking pagbabasa ng banal na kasulatan? Kung pwede kaya ito na, di ba, siyempre sa ng cellphone ngayon, hindi mo naman sinasadya, biglang merong lalabas sa mga pornography. And then, kapag ikaw yung nag-focus doon, sunod-sunod na yan, no? Dahil AI generated yan, lalabas na yung mga pornography dyan. And then after kung manood ng pornography, then biglang magbabasa ng Biblia, ang tanong, ano kaya yung epekto nito sa buhay natin? Ang pinakamahusay sumagot dyan is si Pastor Melvin. Actually, pag ganun yung ating practice o paraan, una, mapapansin natin na kapag hindi in line sa banal na Espiritu yung ating kaisipan, ano man yung ating gawin, iba yung magiging takbo ng ating isipan. Tingnan na lang sa panalangin na lang. Kapag ikaw ay kasama sa prayer, sa grupo, pag may nagpipray at ikaw ay nandoon, pero iba yung iyong isipan, hindi ka rin makaka-relate o makaka-concentrate doon sa prayer ng tao. Tatakbo yung isip mo sa ibang bagay. Ganon din. Sa Biblia, kapag binasa mo ito and then ang naging practice mo, nanood ka muna ng ganyang mga bagay, hindi ka magiging interesado sa nilalaman eh. Because baka nga ang gawin mo, isarado mo yung Biblia mo, panoorin mo ulit. Ano? Kaya sa atin mga kapatid, ay dapat lalapit tayo sa Panginoon, magiging humble tayo, ipapanalangin natin ito, para nang sa ganon, anuman yung mga distraction na gagawin ni Satan, mapagtagumpayanan natin. Basahin talaga natin ang Biblia. Kaya mahalaga rito yung motibo, no, mga kapillars. Kapag ang motibo natin ay talagang makilala natin ang Diyos at mapabuti yung ating buhay, natural ang Diyos ay gagabay po sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
Bagamat may mga portion po talaga na medyo mahirap unawain po ito. Kaya naandyan nga po yung ating mga pastor, yung ating mga dalubhasa na nag-aaral ng salita ng Diyos, na po pwede po magpaunawa sa atin. Pero ang pinakamahalaga ay hihingi tayo ng katalinuhan sa Diyos para sa ganun magkaroon tayo ng tamang motibo. Kasi may mga iba nag-aaral para makipagdebate lang. Totoo yan. Ipakita na magaling siya sa Biblia. Ipakita na maalam siya sa Biblia. Ipakita na siya ay marunong sa Biblia. And then after that, pag nagbasa ng Biblia, yung ugali, ay hindi pa rin na nababago. Ang goal kasi ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, mga kapilars, ay para yung ating karakter ay maging karakter ng ating Ayan. Panginoon. So, hindi lang siya information, but Yeah. transformation. Transformation. Kasi ang iba, gusto lang information eh. Para may maipuntos lang. So, napakahalaga no kapag ating buksan ng Biblia, ito yung mga spiritual na mga bagay. Yes. Ay talagang bago natin itong basahin, ay uulitin ko. Tayo ay manalangin, hingi ng gabay ng Banal Espiritu. Pagka hinihingi natin yung gabay ng Espiritu, ay doon natin unti-unting maintindihan ang Biblia. At ating basahin ito ng may kapapaan mo. At yun nga, sinasabi ko ba kanina, willingness to follow the truth. Kasi may mga katotohanan dyan na mahirap mong tanggapin. No, totoo yan. May mga katotohanan, tingin mo kasi. Oo, minsan nga, pag binabasa mo yung Biblia, parang tinapalo ka, di ba? Parang sinusugatan ka. Totoo yung sinasabi doon sa aklat ng Hebreo, di ba? Na ang salita ng Diyos ay parang mayroong tabak na dalawang talim na nakakasugat. Kasi bilang mga tao, meron tayong mga practice sa buhay natin na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Yan, nagkagaya na yung sabi ng Panginoong Jesus, ibigin mo ang iyong Yan. mahirap. Napakahirap yan. Are you willing to follow the truth? Yun ang totoo eh. Napakahirap niya kasi tayo, kapag meron kang kaaway, ano una nating response? Umante. Umante. Ay, itong si Pastor Melvin pa naman, mga kapillars, ano yan blackmail na rin ito. Terorista. Delikado to, mga conflict, no? Pero are you willing to follow the truth? No? Kapag na-discover mo yung truth, are you willing to follow the truth? Kasi meron talaga mga katotohanan dito sa Biblia na napakahirap. Para ba naman, mahirap na. So, lalo na yung ibigin yung kaaway, yung may utang sa'yo. Totoo yan. Di ba sabi nga ni Paul, di ba sa Romans chapter 12, kung ang kaaway mo nagugutom, bigyan mo pagkain. Imagine mo, kaaway mo, ibigyan mo pa ng pagkain. Baka bigyan malagyan mo ng betchin yun. Wala bibigyan. Kapag ikaw ay hindi mo susunod na, wala kang willingness to follow the truth, may baka bigyan mo ng pagkain. Pero lalagyan mo ng Sa taga. Lason. Ay, naku po. Yun na ang mga katotohanan sa Biblia talaga na mag-iisip ka. Gagawin ko ba to? O hindi? So bilang summary ng ating pag-aaral, naunawaan natin na ang Biblia ay dapat nating pag-aralan ng espesyal at huwag nating itulad sa ibang aklat, no, yung ordinary books, sapagkat ito po ay mula sa ating Panginoon na parang ang Diyos o tunay ang Diyos na nangungusap sa kanyang mga anak. And also, the same Spirit who inspired and illuminate in the writings should be the same Spirit who interprets scriptures to God's people. So dahil ito ay turo ng banal na Espiritu, natural, napakahalaga na hihingit din natin ang katalinuhan, ang presensya ng banal na Espiritu. Yan. Ito rin po ay coherent, ito rin po ay consistent na napapakinabangan po natin sa buhay natin. Pastor? Pastor Alvin din. Parang ano yan parang cellphone na may password. Yeah. No? Hawak mo yung
cellphone, pero hindi mo mabubuksan yan kung wala Ingat po. kang God bless po. password. So, sa pagbabasa ng Biblia, pwede mong basahin yung words, pero ang totoong magbibigay ng kahulugan nito, magbibigay sa'yo ng para malaman mo talaga yung tunay na laman ng Biblia, ay ang banal na Espiritu. Amen, amen, amen. Sa iyong magbibigay ng tunay na meaning ng words na binabasa natin. Makaganda po ng ating Ayun, pag-aaral. na-drop na natin siya. Pillars of Faith. So ano yung apat na Maraming prinsipyo? salamat po sa Ano yung apat na prinsipyo to study the Word of God? Hanggang Una, sa muli po. ay yung Ingat at God bless. Sola Escritura. No? Yeah. Bible and Bible. Kaya alam ko po rin Ano yung pangalawa? Sa pangalawa, ito yung Tota Tayo ay Escritura. gagawa ng ibang Kabuuan video sa or ating totality of the susunod na Scripture. mission. Lahat ng Scripture ay inspired. No? At yung pangatlo ay Analogia Scriptura. Ibig sabihin yan yung let the Scripture interpret itself. Yes. At yung pinakahuli ay spiritual things are spiritually discerned. Meaning to say, we need the guidance, the power, and also the love of the Holy Spirit in order for us to understand the Word of God. And we need to surrender ourselves when we read the Bible. Amen. Because the Bible has a power to change our sinful life. Yan, kasi sa Biblia kasi, doon mo makikilala ang Panginoon Jesus. Yung makikilala mo na ito palang Jesus na ito, Panginoon Jesus Christ. Pag nakilala mo siya, siya pala talaga yung dahilan ng bakit nababago ka, no? Na parang tibok-tibo yung nagagaya yung karakter. No? Yan ang tinuturo ng Biblia. Once you are in Christ, change is inevitable. Kaya sa huling talata na ating babasahin, ay nais ko po i-share po sa inyo ang nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 3. Ang sabi po dito, blessed is the one who reads the prophecy, and blessed those who hear, and blessed who keep what is written in it, for its time is near. So, tatlong beses binanggit ang salitang blessed ito, mga kapillars. Una, mapalad ang nagbabasa, mapalad din ang nakikinig, Yeah. at mapalad din ang tumutupad no, ng banal na kasulatan, sapagkat ang panahon ay malapit na. So, lahat tayo ay mapalad. Correct, correct. Lahat tayo mga kapillars na nanonood at babasa ng Biblia, sumusunod, willing just to follow the truth. Lahat tayo ay blessed. Ano ba yung kabaligtaran ng mapalad? So, ipalad. Palad o kaya kapuspalad. Palad. So kung gusto nating maging kapuspalad, huwag tayo magbasa ng Bible. Pero kung gusto nating maging mapalad, kinakailangan hindi lang tayo magbabasa, dapat makikinig din tayo. Bakit po kinakailangan tayo makikinig? Kasi hindi naman lahat ng mababasa na ating babasahin dito ay mauunawaan po natin. Kinakailangan din natin ng mga eksperto, kinakailangan din natin ng mga pastor, kinakailangan din natin ng mga nagsasaliksik sa salita ng Diyos para talagang maunawaan natin ito. At ganoon din yung pagtubay ng banal na Espiritu. No? Kinakailangan din po natin ito maranasan sa buhay natin. At yung pinakamahalaga sa lahat, yung pagtupad. Ayan. Yan. Alam mo, Isa kasi po naman naman natin ngayon maraming gustong magbasa, maraming gustong makinig, pero pagdating sa pagtupad, sabihin nila ay saka na lang pastor. No, yung bagay na yan, hindi ko pa kayang tuparin. Siguro sa susunod na lang. No? So, mawawalan sa isa yung ating pagbabasa sa banal na kasulatan. Kaya, siguro sa panahon natin ngayon, kaya dumadami po ang pananampalataya, dumadami yung reliyon, kasi maraming tao ngayon, ayaw magbasa, nakikinig lang. Kaya kung ano yung sabihin ng kanilang pastor, yung kanilang mga ngaral, sunod lang sila ng sunod at hindi nagbabasa, kaya naliligaw sila. Pero namang iba na nagbabasa nga, nakikinig nga, pero ayaw na magtupad. No? Kaya dapat yung sangkap na yun,
bilang mga mag-aaral ng salita ng Diyos, ay ito po ay ating ipatupad sa ating pamumuhay. Yan. At mga ka-pillars, hindi po galit si Pastor Alvin ito lang. Nagbibigay lamang po siya sa atin ng magandang paalala. No? Okay, so muli po, isang napakagandang episode na naman ang ating nasaksiyan. Kaya patuloy po kami nag-iimbita sa bawat isa atin na ating pong panoorin, ating pong i-share, ating pong ibahagi ang pag-aaral na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga Ayan, katrabaho. na-drop na natin At sila. lalong-lalo Maraming na salamat po ating sa mga panonood kaibigan. hanggang sa muli. Maraming God bless. salamat po sa ating